Prinsipyo sa buhay, number 8. Labanan mo ang lahat ng iyong laban sa iyong mga tuhod na nanalangin at may katagumpayan. Ang salitang resistance movement ay tumutukoy sa mga pagkakataong ang mga inaapi ay bumabangon laban sa kanilang mga nang-aapi. Ang salita naman pong resistance fighter ay may mga paninindigang hindi ako manonood na lamang habang nagpapatuloy ang kasamaan. Pinipili kong labanan ang mali, mabuhay man ako o mamatay sa paglaban, hindi na ako mamumuhay tulad ng dati. Yan po ang isang resistance fighter. Ganito rin ang resistance in prayer, ang paglaban sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang paraang itinuro ng Biblia para harapin at pagtagumpayan ang dyablo. Isinulat po ni Peter, ngunit labanan ninyo siya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Sinulat naman po ni James, pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Parehong malinaw na ipinapakita nila Peter at James na dapat natin aktibong labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng matyaga at patuloy na pananalangin. Sa unang tingin, ang resistance ay parang passive. Pero sa katotohanan, ito po ay masigasig, sinasadya at makapangyarihang pagkilos. Isipin mo kung may bigat na tumutulak sa iyo. Sinusubukang itulak ka palayo mula sa posisyong tama. Paano ka lalaban? Ikaw ay yuyuko, hihigpit ang tindig at magtutulak pabalik. Ang puwersang ilalapat mo ay dapat katumbas o mas malakas pa kaysa sa puwersang laban sa iyo. Iyan ang postura ng resistance. Ang resistance ay unang-unang isang matibay na desisyon ang piliin na makiisa sa pakipaglaban laban sa kasamaan sa pamamagitan ng pananalangin sa halip na umatras o tumalikod. Nangangailangan ito ng lakas, tapang, tiyaga at pagtsatsaga. Kaya sinabi ni Luke ang isang talinghaga upang turuan tayo na laging manalangin at huwag panghinaan ng loob. Ipinapakita po ni Peter at James na may dalawang mahalagang salita sa kakayahan nating labanan ang dyablo. Una, pagsuko sa Diyos. Pangalawa, pananampalataya. Ang pagsuko po sa Diyos ay ang pagsasabing, hindi ko kaya, pero kaya mo. Sa ating panalangin sa gitna ng labanan, sinasabi natin, Panginoon, hindi ko kayang talunin ang dyablo mag-isa, pero kasama ka, kaya ko ito. Ito ang pananaw ni Pablo nang sabihin niyang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Itinuturo naman po ni James na ang tunay na pagsuko sa Diyos ay nakikita habang hinahangad po natin na mapalapit pa sa Diyos. Sa paglalaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at tahimik na pakikinig sa Kanya, mas nakikilala natin ang Diyos, ang Kanyang kapangyarihan, pag-ibig, karunungan at katapatan. Habang lalo natin siya nakikilala, mas lumalakas ang ating pananalig. Kayang-kaya ng Diyos talunin ang dyablo. Magtatagumpay ang Diyos sa anumang laban at nais niyang akong tulungan na magtagumpay sa buhay para sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalataya naman ay ang pagsasabing, Panginoon, naniniwala akong gagawin mo ito. Sa ating pakikipaglaban, maaari tayong manalangin ng ganito. Naniniwala akong tatalunin mo ang kaaway. Naniniwala akong lalayo siya habang ako'y lumalaban at nagtitiwala sa iyo. Paulit-ulit na idiniklara ni David ang tiwala niya sa Diyos. O aking Diyos, sa iyo ako nagtitiwala. Para kay David, tapos na ang laban sapagat alam niyang ang Diyos ay perpekto, makapangyarihan at tagapagtagumpay sa lahat ng kanyang mga kaaway. Tayo'y lumalago sa pananampalataya sa pamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Sitwasyon matapos ang sitwasyon, pangyayari matapos ang pangyayari. Dito natin nabubuo ang personal na kasaysayan ng pagsunod sa Diyos at ng Kanyang katapatan sa atin. Hindi natin kayang labanan ng dyablo ng matagal kung hindi tayo naniniwalang kaya at gagawin ni Kristo ang pagtatagumpay sa pamamagitan natin. At hindi tayo mananatiling matatag kung hindi natin lubos na isinusuko sa Diyos ang bawat bahagi ng ating buhay. Kapag may bagay tayong ayaw isuko sa Diyos, para nating sinasabing, kaya ko ito. Hindi ko kailangan ng tulong mo.
Iyan ang nais ni Satanas, na magtiwala tayo sa sarili nating kakayahan at hindi sa makapangyarihang Diyos, at sa lugar na ayaw nating ipasuko, doon niya ibubuhos ang pinakamalakas niyang pag-atake. Pero may mabuting balita. Binigyan tayo ng Diyos ng sukat na pananampalataya upang palaguin. Binigyan niya rin tayo ng kakayahang magtiwala at magpasakop sa Kanya. Makakatayo tayong matatag at makakalaban sa kaaway, pero tanging sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Siya ang nakaririnig ng ating panalangin. Tumutugon ang Diyos ng panalangin. May katagumpayan sa panalangin. Kumukonekta tayo sa kapangyarihan ng Diyos every time na tayo ay nananalangin. Walang imposible sa Diyos. Never underestimate the power of prayer. Kaya matuto tayong lumaban ng nakaluhod, nananalangin, makakaya mo, magtatagumpay ka, walang imposible sa Diyos.